Hello guys! 안녕하세요. 준비됐어요? Ready na po ba? Oo. Kasi pagpatuloy natin itong discussion natin no, sa 960 questions reviewer. And we are now on 384, 384번 문제 of the POEA reviewer. Okay, and still fill in the blank question pa rin po tayo guys. No? So, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오라는 문제입니다. Okay, so fill in the blank question tayo guys. So, conversation ni Ga at saka ni Na. Okay, so sabi ni Ga, 요즘도 많이 바쁘세요? Okay, so 요즘 guys, 요즘 means these days. Okay, to particle which means also or to, no? So these days also, 많이. Okay, 많이 means Pacquiao. So 많이 guys, a lot. Okay, and then 바쁘세요. Okay, from the verb 바쁘다 which means to be busy. So magtatanong ka, bakit naging seyo yan sir? Please ba yan? Okay, hindi po guys. 바쁘다 yung 기본형, meaning yung basic form niya. So which means to be busy. And then if you are going to make it into ano guys, honorific form, magiging 바쁘시다. Okay, 바쁘시다. Okay, which means to be busy pa rin. Okay, so same yung meaning nila guys, pero different yung usage, no? Kasi ito is mas magalang siya, mas ano pa, mas pinagalang form, okay? So 바쁘시다 is the honorific form. Pero pareha lang yung meaning nila guys. So itong 바쁘시다, pag ipe-present tense mo ito, magiging okay, 바쁘셔요. Okay. So isa yan sa way of making the honorific form into its present tense form, no, 바쁘셔요. However, mas ginagamit nila yung seyo form sa pag-present tense ng honorific. Okay, so 바쁘세요. Okay. So dito guys nagtatanong, 바쁘세요. So actually, meaning niya 바빠요. However, seyo yung ginamit niya guys kasi yung kinakausap kasi niya, binibigyan niya ng extra respect. So therefore, honorific yung ginamit niya. So ito guys, ito yung mas magandang gamitin natin, no? Especially tayo mga EPS workers when we talk with our boss, no? 상사랑 같이 얘기할 때 높임말을 써야 돼요. 높임말을 쓰는 게 더 좋다고 생각해요, 여러분. So I think it's better to use 높임말 or honorific form when we talk with the bosses inside the work. Okay? So, 바쁘세요. So, when you ask your boss, guys, 바쁘세요? Ganun. So, it sounds more formal than 바빠요. Okay, let's say for example, halimbawa, magtatanong ka sa 과장님 mo. Okay, halimbawa lang ha. Okay. 과장님, 지금 바쁘세요? Okay, is better compared to 지금 바빠요. Okay, so 바쁘세요 means same with 바빠요, however, honorific form. So tandaan nyo guys, you can use this starting tomorrow sa trabaho. Okay, so 요즘도 많이 바쁘세요. So meaning, busy ka ba? Are you busy a lot? Ganon. These days also. So busy ka rin ba ngayong panahon ngayon? Ganon. Ganon yung thought nito guys. Okay, sabi niya, 아니요. So, 아니요 means no. Okay. So, dito guys, 바쁘세요? 바빠요? 아니요. So, therefore, yung isasagot niya, hindi busy. Okay. So, hindi busy. Okay. So, sa mga choices, number 1, 쉬워요. Okay. 쉬워요 from the verb 쉽다, which means to be easy. Okay. Yung original form niya guys is 쉽다. Okay, PU irregular. So that is why yung present tense niya is ito, 쉬워요. Okay. 쉬워요. Okay, so easy. 바쁘세요? Busy ka ba? Hindi. Madali. Okay, so 아닙니다.
관계가 없습니다. So wala silang relation guys. Okay? 관계가 없어서 1번이 틀립니다. So mali itong number 1. So 2번 number 2 한가해요. Okay, 한가해요는 it means free. Okay, free of time. Okay, so 바쁘세요? 아니요. 한가해요. Okay, it means I'm free. Sana all free. Okay? So therefore guys, 관계가 있어서 2번이 정답이 될 가능성이 높아요. Okay? So mataas yung chance na siya yung tamang sagot guys. Okay? So leave muna natin. 3번, number 3, 깨끗해요. Okay? 깨끗해요. Okay? 깨끗해요 means clean. 바쁘세요? 아니요. 깨끗해요. busy ka ba? Hindi. Malinis ako. 아닙니다. Okay? So, 틀렸습니다. Okay. 1번과 3번은 다 틀립니다. Okay? mali silang guys. 4번. Okay. 재미없어요. Okay? 재미없어요. Okay? 재미없다라는 말. Yes. Not interesting. Not funny. Not fun. Ganun. No? So, therefore guys, number 2 yung tamang sagot natin dito, no? Kasi it answers directly to the question, 바쁘세요. So, actually guys, ito lang naman talaga yung pinaka-core dito sa tanong na ito. 바쁘세요? 바쁘세요? 아니요, 한가해요. So, you don't need these mga words. Pero discuss pa rin po natin siya guys, of course, no? Kasi hindi mo naman magagamit anong technique na ito kung kulang ka sa vocabs. Okay, so therefore you have to ipon a lot of vocabs guys, no? So you have to learn different vocabularies. And when you learn vocabs guys, it's better na may sample sentences siya. Okay, do not just memorize words na hindi mo alam kung paano siya ginamit sa sentence. So that is why sa book 1 and book 2 may mga vocabs doon. And sa baba nun or sa other parts ng page, merong mga sentences doon kung paano sila ginamit. Okay? So mas maganda kasi pag yun yung ginagawa ninyo kasi mas madali nyong matatandaan kapag naiintindihan nyo yung isang bagay. Okay? Kaysa sa minemorize nyo lang pero hindi nyo alam paano gamitin. Okay? So tulad nito guys, dito, may mga words kayo na hindi alam, so ilista ninyo. And then, tingnan nyo kung paano siya ginamit sa sentence. Ganon. That's how I prepare. And it's very effective. To me effective talaga siya sa akin guys. Very effective. Super effective. Okay, so, hindi ko lang alam kung effective din po ba siya sa inyo, pero pwede nyo pong itry. Kasi iba-iba naman po tayo ng way of learning. Iba yung effective way para sa akin, iba rin yung effective way para sa inyo. Pero walang masama kung itatry ninyo guys. Baka malay mo yan pa yung dahilan kung bakit magugustuhan mo yung pag-aaral ng Korean talaga. No? Hindi lang pangpasa, kundi pang matagalan talaga. Okay? 급한 일을 다 끝내서 요즘은 급한 guys. 급하다 which means urgent. And then itong niyon, modifier form niya, ang meaning lang sa Tagalog guys, it means na. Okay? So meaning, urgent na 일. 일 means work in this context. So, 급한 일, okay, 급한 일 means urgent work. Okay, 사장님, 이거 급한 일이에요. So, you are asking if it is urgent work. 사장님, 이거 급한 일이에요. tapos sasabihin ng 사장님, 급한 일이니까 빨리빨리 해야지. Okay. 빨리빨리 해야지. So, since it is urgent work. And then, all 끝내서, verb 끝내다, which means to finish. Okay. tinapos. So means because. Dahil. So, dahil tinapos ko na lahat ng work na urgent, 요즘은, okay, these days, I'm free. Okay, so 요즘은 한가해요. 그래서 정답은 다시 한번 2번입니다.